unang impression ko po yung una. Tinignan ko po yung parang yung physical, yung building ng ating church na parang bakit ganon? Church ba to? Parang ganon. Yun yung, kumbaga nasanay ako before sa unang paniniwala ko na ang ganda. Pero iba pala kasi hindi pala yung church na yun ang titignan mo, kundi yung presensya. Pinakamalaking testimony siguro, nakikita natin yung pagbangon ng Buena Vista Church sa kabutihan at sa glory ng Panginoon. 2 years pa lang po ako, naramdaman ko na ito yung simbahan ng UPC ang magiging dahilan pa aking pagbabago. Alam ko na hindi ako karapat-dapat, pero ako'y tinanggap ng church natin dahil ako'y pinapasok niya na nakapaa. Unang santa namin sa Buena Vista Church yun. Naakala ko, sila lang ba yung membro na natira dito? But habang tumatagal, nakikilala ko yung mga membro, yung feeling, yung pakiramdam na family sila. Nandun yung comfort, nandun yung understanding. Napakabuti ng Diyos ang ite-testimony ko talaga. Ang ine-expect ko, hindi tayo pinayagan sa PK Elementary School. Ay mapipilitan tayo umupa. Siguro maliit na yung 5,000. Alam mo yung principal ay hindi ko akalain sukat akalain na walang bayad. Yun pala, po natin pala si Ma'am Edith. Habang kami nagtsatsaga doon, kahit sabihin natin maganda yung place, pero hindi may iwasan na mainit doon ang tent. Pero kahit ganun pa man kainit, mas lalo pa kaming uminit sa paglilingkod sa Panginoon. Nagsimula tayo sa karag-karag na speaker, yung kumukulog, no? So ayun, sa awa at biyaya ng Panginoon, nag-i-improve naman tayo. And masasabi natin na nakakasabay na tayo sa medyo magandang line-up ng mga musicians at saka instruments. And in the future, naniniwala ako na yung mga susunod na henerasyon is mas gagamitin pa sila ng Panginoon. Nagsimula tayo ng ilan lang tayo. Tapos hanggang kumilos ang Panginoon sa kalagitnaan natin dahil tayong lahat ay sama-samang lumapit sa Panginoon at sama-samang nagpupuri sa Kanya. Siyempre, nakita ng Panginoon yung mga puso natin kung anong desire natin na makawin tayo ng mga kaluluwa. Kaya sinimulan po natin na mag-evangelize kasama yung mga kapatera, Bible study, tapos until may nag-baptize. Nagsintay pa tayo kung kailan matapos yung church. Kaya patuloy lang tayo na magpapagamit. Bilang isa sa mga teachers na nagtuturo sa mga bata, marami pa akong mas magiging makakasama pang teacher, hindi lang 2 kami, hindi lang 10 na bata ang mano ko, siguro magiging isang buong classroom na siya. Isa rin sila na magpapagamit. Yun po yung talagang aking yung desire sa mga bata na kung ano man yung itinuro ko sa kanila, sa paglaki rin nila, meron din sila ma-share sa mga makakasama pa nila yung mas bata sa kanila. Isa sa tumatak sa akin is nung nakita ko yung progress ng church natin. Nakita ko kung paano nag-grow yung church natin. And most especially doon sa ating mga youth, sa ating youth department. Nakikita natin na kulang talaga tayo sa mga fellowship. Kasi bawat isa may mga work, merong pasok sa school. Mas maganda na paglaanan talaga natin ng financial and time ang ating Lord sa pamamagitan ng youth. Kasi dito mas tumatatag at mas lumalakas yung bawat isa sa atin. Tayong mga youth ngayon, tayo rin yung pagtumanda, tayo rin yung gagamit ng bagong church. Kaya dapat magsimula na sa atin. Simula pa lang sa mga youth ngayon, no? Mas lalo tayong magpalago sa Panginoon. Kasi hindi naman natin magagawa yung kung ano yung ministry natin ngayon kung hindi tayo lalago sa Panginoon. Kaya dapat push natin yung sarili natin, no? Ano yung pwede ko maitulong sa church? Ano yung pwede pa natin ma-improve sa church? Kasi hindi naman mag-i-stay lang na ganun lang yung church natin. Kaya ngayon, nakapagpagawa na tayo ng church. Maganda talaga na nasa Panginoon tayo. Pero kaakibat nun yung pagbibigay sa atin na paano tayo maging mature sa ating Panginoon. Nandun lahat yung aral at dapat yung mga aral na yon ay nasa puso natin, nasa isipan natin at sinisikap natin gawin. Ang dapat nating hawakan yung mga salita ng ating Panginoon. Kasi kung bibitiw tayo, walang mangyayari. Kapit lang, huwag tayo mag-atubiling lumapit sa Kanya. Kahit gaano man ang problema natin, hindi siya nagkukulang
Yun ang Panginoon. Minsan hindi kayo nagkakasundo, mga kapatid. Okay lang yan ipaglaban dahil ang pamilya pa rin ang pinaka-importanting regalong binigay ng Panginoon sa inyo right now. Hallelujah! Kailangan natin sumunod. Magkaroon tayo ng interes sa kanyang plano, mga kapatid. At pagyayarihin ng Panginoon ang mga bagay na hindi natin namamalas, mga kapatid. Gagawin niya ng ating Panginoon. Hallelujah! Basta tayo ay sumunod lamang sa kalooban ng ating Panginoon. Nung ginagawa namin yung Buena Vista Church, una kala mo hindi matatapos eh. Pero habang ginagawa namin yung Buena Vista Church sa panahon na naghuhukay, mahirap maghukay, yung init ng araw, yung bawat hukay ng poste, nagiging simbolo at nagkakaroon ng katuruan sa bawat ayugto o sa bawat proseso ng buhay mo, parang nagtatayo ka ng poste ng simbahan na kailangan simula sa ilalim hanggang sa pinakamataas, hayaan mo na siya yung kikilo sa buhay mo. Napakasarap sa feeling nung may natatapos na accomplishment. Meron akong naging bahagi sa buhay ko na nagpapakita kung paano ko pinalago ng ating Panginoon. 5 years from now, no, syempre hindi dapat matanggal yung pagpupuri sa Panginoon. Patuloy natin i-encourage ng bawat isa na mag-witness at saka maghayag ng salita ng Panginoon. Mas lalong magiging glorious yung paglilingkod natin kasi mas ma-establish pa yung mga hindi natin na-implement before. Marami pa po tayo ma-encourage sa mga bagong kaluluwa na madadala po natin. Ang nais ko lang yung gusto ko lahat tayo nag-worship. Walang imposible sa taong matigas ang dibdib talaga. Talagang hihipuin ng Panginoon yon para mahayag na yung kasi malapit na yung pagre-rebel na pagdating ng Panginoon. Mas maganda kasi pag united, kaya nga tayo tinawag na United Pentecostal Church. Yung may unity talaga sa bawat isa, sa pagpupuri sa Panginoon. Sana maibalik din natin yung mga gawain natin kasi mas nagiging stronger yung bawat isang department kapag may mga gawain na talagang magiging active yung lahat ng miyembro. Of course, yung bukod sa mga gawain, more souls na maliligtas. Pag nakabalik tayo, parang lalo mayroong inspirasyon at fire. Matutuwa sila na alam mo na yung bagong atmosphere, yung masigit kong inaasahan ngayon, yung pag-move ng kapangyarihan ng Panginoon. Ito pa lang, nung natapos pa lang yung church, mga kapatid, dito pa lang nagsisimula lahat. I pray, mga kapatid, na sana hanggang sa panibagong henerasyon, may patuloy naman na nalangin upang maging matatag, maging malakas, maging matibay sa pananampalataya dahil dito nagsisimula yung tunay na relasyon sa ating Panginoon. Basta lang tayo, magkaisa at tulong-tulong na itaguyod ang gawain ng Panginoon dito sa Buena Vista Church. Sa Diyos po ang kapurihan at sa Diyos ang lahat. Salamat po. Sobrang mahal na mahal ko po kayo. God bless, mga kapatid. Love you.